Hello! So ako po si Madam P at ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Huwag mo napansinin yung tagyawat ko dyan. Kaya mo na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ngayon, nawawala kasi yung ano ko yung yung tawag dito, pimple sticker ko eh. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Kaya pagpasensya mo na lang dyan. Anyway, sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, kasi may nag-message sa akin doon. Hindi siya sure kung ako ba yung scammer. Hindi siya sure. Gusto niya daw magpa-reading pero hindi siya sure kung ako daw yung scammer. Ayan. So para malaman niyo kung ako yung ito yung tamang page ko, no. Ito. Wait lang ah. Baliktad yata yung video kasi of course naka-mirror yung ano, 'di ba? Camera. Madam P. Ayan yung aming Facebook page. Tapos meron akong 103,000 followers as of now. Basta malalaman mo yun yung Facebook page namin kasi hindi naman kami nagme-message sa sa mga ano tawag dito, sa mga follower namin. Yung gawain kasi nung scammer, i-add friend niya yung mga naka-follow sa akin. Tapos, ito yung example ng isang scammer. Ayan o. Si, ano to, Darl Angel yung pangalan. Darl Angel. Yan, ginawan ko siya ng video. Darl Angel. Tapos, account yung, yung gamit niya na sa halip na Facebook page, account siya. Profile account siya na pwede mong i-add. Yanon. Marami yan silang profile account. So, yung amin is Facebook page. Okay. Magkaiba kasi yun eh. Anyway, shinare ko lang. Simulan na natin yung video. Kung ayaw mo na ganitong lasting reading, pwede kang mag-next video. At saka isa pa, pala, shinare ko na dun sa aking Facebook page, sa aming TikTok at sa aming Facebook page, yung story ko kung nung kinausap ako ni Lord God, narinig ko yung boses niya. So, kung gusto mong marinig yung story ko tungkol doon, ay nakikita ko yung yung aking oily face. Anyway, kung gusto mong makita yung video ko tungkol sa story ko tungkol kung paano ako kinausap ni Lord God, tingnan mo na lang doon sa aking Facebook page at sa aming TikTok. Ay, pagpasensyahan mo lang yung mga chismis ko dyan. Alam mo naman, normal yan, lalo sa babae, na nagkakaroon ng mga monthly period, tsuba ek, ganun. So anyway, ano yung main energy ng mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Kung ayaw mo na ganito klaseng reading, pwede ka mag-next video. Hindi ka naman po pinipilit. Para lang to do sa mga gustong marinig yung message mula sa akin. Okay? Ace of Cups. Nakikita natin dito, ito, ang ganda nito kasi I feel like yung iba sa inyo, lalo na with the Magician, natututunan mo ng mahalin yung mga bagay na may kinalaman sa spirituality. Maybe yung iba sa inyo nakukuha na nga ito as a guide. Yung iba sa inyo mas nakukuha mo or mas minamahal mo or mas nagugustuhan mo yung spiritual side mo. Yung iba natutunan nila mag-manifest and you're starting to use this kind of technique, no, para ma-invite yung luck or swerte sa inyo, no. So yung iba ginagamit, natutunan ng bumili ng mga pampaswerte or ng mga protection katulad nito. So ginagamit mo na to sa daily life mo, and I feel like with the Ace of Cups, natutuwa ka or na-enjoy mo rin yung ganitong klaseng mga learnings when it comes to spirituality, which is maganda to dahil eto nakukuha natin yung energy mo na
Ito kasing energy mo in the past, Four of Cups, parang hindi ka sigurado kung ano may mga dadating sa'yo, whatsoever, di ba? Parang tanggap ka na lang ng tanggap. Tapos may mga part sa'yo na maahirap i-release, no? Or alisin yung mga bagay, yung mga tao sa buhay mo. Kasi parang nandun yung, um, alam mo yon parang masyado ka nakafocus sa reality na masyado ka nag-hold on or masyado mong pinanghawakan yung mga bagay or mga tao sa buhay mo, no? Na to the point na parang ang hirap na nilang i-let go. So ngayon, mas nakukuha natin, mas nagiging mas spiritual kang tao, and I'm very happy, no? Kasi some of you nagiging part ako nun, nung journey mo sa pag-discover mo ng spirituality. You know what I mean? So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? May nakikita ko. Pagpasensya niyo na lang. Kasi may nararamdaman ako sa inyo, parang naaasiwa or laging napapatingin dito sa pimples ko. Sipin mo na lang third eye ko yan. Wait nga, wala pa akong pang-cover dito. Ito nga pang-cover. Sige, cover natin para maanohan yung anuhan mo. This commercial break muna tayo. This commercial break is brought to you by pangtakip ng tagyawat. Ayan, para hindi na siya di ba? Galing magic, di ba? Natatakpan naman yan. Hindi na siya masyadong halata. Kaya lang kasi pag pinawisan ako, matatanggal din siya. Anyway, naman yan, magic yan. Meron pa ako dito mga konti. Wait lang commercial break. Pagpasensya nyo na, hindi talaga ako yung mga nakagawian yung tarot reader Pagpasensya mo na tong commercial break. Galing. Anyway, back to business. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, ito yung person mo. Nakikita natin yung person mo na parang, ano siya, anong tawag dito? Siya yung tipo ng tao na parang gusto niya makipagtulungan sa'yo. And with the Queen of Swords, ano ba yung person mo na? OA. Parang gusto niya makipagtulungan or makipag-connect sa'yo, like partnership. Namimiss ka nga niya. Three of Wands, namimiss ka niya. Tapos with the Star, parang gusto niya, hindi ko na ipapakita yung picture ng the Star kasi medyo, alam mo na, hubad-hubaran ito. Bawal kay YouTube. Konti lang. Konting site lang. Ayan. Di ba may babae dyan? Wala siyang saplot. Anyway, with the Star, so nakikita natin, itong person na to is parang, ni-imagine ka niya, parang may mga gusto siyang mangyari sa inyo. Kaya lang, gusto ka niya. Yun lang. Tapos, ang weird lang niya, kasi with the Queen of Swords, kina-cut off ka niya. Gusto kong malaman, bakit kanya kina-cut off? Bakit kanya kina-cut off? The Two of Cups. Yung iba sa inyo, may another relationship na involved sa inyo. Pwedeng siya ay nasa isang relasyon. Two of Cups is relationship, partnership. Tapos ngayon, wala siyang choice with the Six of Swords kundi mag-move on. Kaya tingnan mo naman yung picture ng Six of Swords. Diba? Parang ano siya, diba? Nakikita mo na tuloy yung pores ko. Iyahan mo na yan. Basta makita mo yung cards. So, Six of Swords, makikita mo nakayuko siya, tapos parang ang tawag dito, parang lungkot-lungkutan. So, wala siyang choice Parang, nakasakay lang siya sa bangka. Hindi siya yung kumbaga sa buhay niya, wala siyang control. Okay? Hindi niya makontrol yung sitwasyon niya. Wala siyang choice kundi sumunod or, maybe sa isang relationship, hindi siya yung may hawak ng pinaka-relationship na yun. Wala siyang karapatan. You know what I mean? So anyway, ano yung emotion niyo sa isa't isa? Okay? The Chariot, this is Cancer energy. And the Hanged One. Well,
The Nine of Cups, taray, yung iba sa inyo, daming choices. Ano ka na sa point na nasa isip mo na, ano naman kung umalis siya, meron pa namang iba dyan. 'Di ba? Tapos with the Chariot, pwedeng part of you is umiiwas or lumalayo na rin. Pero part of you with the Hanged One, naghihintay ka rin dito sa person to. Part of you. Pwedeng hindi lahat sa inyo, pwedeng konti lang sa inyo. Yung iba sa inyo, pwedeng alam mo yon pero alam mong ikaw yon na naghihintay ka pero hindi naman to the point na talagang hintayin mo na lang talaga siya forever. Nandun din yung part sa'yo na, sige, kung dadating siya, babalik siya, sige lang, go lang, push lang. Gets mo? So, ano naman yung emotions niya para sa'yo? Namimiss ka talaga niya. Kanina ba to eh? Three of Wands. So, kanina pa siya lumalabas. Namimiss ka talaga ng person na to with the Two of Swords. May pagkakahiwalay sa inyong dalawa na nagiging dahilan para ma-miss ka niya. Tapos, you do have the Five of Wands. Clarify natin what's with the Five of Wands. Ace of Pentacles. Alam mo yung Ace of Pentacles. Pentacles kasi is an earth sign eh. Taurus, Virgo, Capricorn. So, ito may kinalaman ito sa reality niya. Kumbaga, sa, earth signs are very grounded, more on nakatingin sa stability or whatever, stable sa buhay niya ngayon. It could be regarding sa career, it could be regarding sa relationship na involved sa buhay niya, maybe marriage or whatever. Basta kung ano nasa buhay niya ngayon, nakita natin na may pag-aaway or pagkakagulo dito ngayon. 'Di ba? May pagkakagulo or pag-aaway na nangyayari sa either relationship or doon sa career. Alin man doon. It could be both. It could be one of that part ng buhay ng person ito. And, alamin natin, what is the outcome of this reading? You do have the Ace of Swords and the King of Pentacles. Gusto ko to. Nakita tayo dito, Ace of Swords, there's a new beginning for you with the King of Pentacles. Pwedeng may kinalaman sa career or money-related something. Pwedeng may something na sisimulan ka. Kung hindi man ikaw, part of your family, no? Diba? Part of your family, may mga new beginnings sa kanila. When it comes to money, career. Tapos itong, ang tawag dito, meron tayong the Tower at the bottom of the deck. Pero this is the Tower na maganda. You know why? The Tower is an ending. It's an ending card. Pero with the Ten of Cups, it could be an ending na may kinalaman sa family. At kung bakit ko sinabing maganda, kasi the Nine of Swords may kinalaman nito sa problema or stress na nararanasan mo when it comes to your family. Or pwedeng yung pamilya mo mismo, sila may mga problema at pwedeng ang matapos dito ay yung pinaka-problema na yon. At malaki ang maitutulong ng new beginning na ito na either sa'yo, ikaw mismo yung magkakaroon ng new beginning, or yun nga, sabi ko nga, pwedeng part of your family is magkakaroon ng new beginning na magiging dahilan para matapos na yung pinaka-problema na yon. I mean, you have to manifest this. I-comment mo dyan, claim, 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 claim. Kasi napakaganda ng message eh. Isipin mo yun, ang matatapos sa'yo, problema. Ang matatapos sa family mo is problema ng pamilya nyo. And you do have the Wheel of Fortune, malaking pagbabago. Pagdating saan? That Seven of Pentacles, which is the Seven of Pentacles, yung mabagal na growth na pwedeng ng pamilya nyo. Okay, mabagal na growth ng finances. Diba? Kasi, alam mo, the Seven of Pentacles, this is like, nakikita mo itong mga halaman na to? Steady lang siya eh. Kumbaga parang, ang tagal bago mo makuha yung fruit or yung pinaghirapan mo. Pero nandun, nakikita mo nag-grow. 'Di ba? Pero mabagal. Pero ito, pwedeng may malaking pagbabago regarding dito. And sabi ko nga, pwedeng may mag-end, which is, nakikita natin, mas magiging mas maganda, mas magbubunga siya. And with the Eight of Cups, this is in the future. May mga, what do you call this?
learnings or aaralin na pwedeng makatulong. Page of Pentacles, this is pag-aaral ng something na pwedeng mas makatulong para magkaroon ng strength or pagtitibay or maging mas maganda nga yung area na may kinalaman sa finances